So hindi kita magadala sa pulong sa Ginoo, mangumuyan ni kita. Ginoo, salamat gid sining ation kay matugyan namon sa imong kamot ang amon nga utod si Mrs. Emily Juanico pud Ginoo sa mga doktor nga nagatipan sa iya, tagaan mo sing kaalam, kag tagaan mo Ginoo sa sing lawas nga mag-respond sa mga medication o kon sa pagbulong. Pangamuyo kami Ginoo kay ang kabuhi namon ara sa imong kamot, kag ikaw makahikot sa makatililang at tilingalang nga butang sunod sa imong kabubuton. Ang ilang mga financial nga situation nga magkinahanglanon Ginoo natugyan namon man sa imo. Kag subong man ginaampon namon ang ilang mga kabuhi. Sa imo ug sa imo gilamang natugyan namon ang kabuhi ni Mrs. Juanico sining ation. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang aton karon nga pamalandong isa ka dinalan diri sa kasalatan sa Acts chapter 26. Sa Acts chapter 26. Basahon akong diri umpisa sa may verse number 15. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have prepared unto thee, or appeared unto thee, for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things which in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but showed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance. Ginoo, salamat gid sining mga pulong karon sa among pagmamalandong, tagaan mo sing gahom kag authority ang imong pulong sa among kabuhi, mo makabalhin Ginoo sa amon nga mga panguna-una. Gani natugyan namo ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang simpleng kamaturan mabasa naton diri amo ang hambal sang Dios. Siling diri no, nga turn to God. Magliso sa Dios. Si Apostol Pablo isa ini siya ka persecutor, manog hingabot, manog sablag, manog patay sa mga Kristohanon. Apang sang on his way to Damascus, kay lagso niya to ang mga Kristohanon. Bilanggoon ang malambot niya, patyo niya ang magabato sa iya. Dito kang nasugata niyang Ginoo on his way to Damascus. Kag ginbulag sang Ginoo. Masyado kasilaw nga kasanag ang nag-strike sa iyang mata, napukan siya sa iyang beast nga ginasakyan. And ang tingog sang Dios niya, Paul, Paul, why persecutest thou me? Or rather, Saul. Nga Saul nga ginahingabot mo ako. Siling niya, sino ka, Ginoo? Tingog sang Dios. Siling sang tingog siya, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ako si Jesus nga maginahingabot. Mabudlay sa imo ang pagsipa sang suyak. Siyempre, ang suyak, no? Tunok, sipaon mo, di mo humot sa tail mo. Now, hambal niya sa Ginoo niya, ano himong ko Ginoo? So, ginhambalan sa Ginoo, makatut sa Damascus, kay may gahulat dito nga disciple nga si Ananias, ang magsugid sa iya sang pulong sa Diyos, kaparte sa ginharian sa Diyos, kag kung paano maghinulsol sa iya mga sala. Dito, kag pagkatapos nga giniksplikar sa iyang dalanon sang kalawasan, nahuklas ang mga scales, ang mga nagatabon sa mata niya ng mga himbis. Karon diri naga-recite siya sa natabo sa iya. Ang natubang niya di ang mga politiko. Si King Agrippa
ang mga gobernador sa palibot niya, sa Caesarea, kagang mga dignitaries of the land. Magatubang diri siya. Gintagaan sa sang hari sila niya, okay, tagaan na ikaw sang privilege to speak. Naghambal siya, kag nagdepensa diri, hasta nga nadanga diri ang iyang pag-enumerate sa natabo sa iya, nga siliyang katuyuan sang Diyos, giluwas niya ko, in order to become a witness, sila nga butang nakita na akon, kag sila niya sang butang nga ipakita pa sang Diyos sa akon, kag sa mga butang nga sa diin mag-appear mismo ang Diyos. Meaning, ang mensahe nga ginwali niya, hindi niya ni ginkuha, wala niya ginkuha sa 12 apostles, wala niya ginkuha sa Gamaliel o kung sino nga mga religious leaders. Direktamente, gin-reveal sang Diyos sa iya, ginhabal niya sa book of Galatians by revelation. Gin-reveal sang Diyos sa iya. Maghambal ka nga revelation kung sa aton pa, hindi niya progressive, kundi kung sa aton pa, ginahatag sang Diyos sa iya ini kamatuoran, kung kulang pa, ihatag sang Diyos sa masaya, ang dugang pa nga revelation. Now, sa sining butang, sa naluwas siya Apostol Pablo, ang matandaan natin diri sila niya sa versikulo 20, una gid napakita ako sa ila sa Damascus, siyudad ini sang Syria, hindi niya sagwa na ni sang Israel. Kag sila niya sa Jerusalem. So sa Damascus siya, balik sa Jerusalem, and then naglakad siya sa mga coast of Judea. Nagwali, nagpakilala sa kagulingon nga siya sang una manog hingabot, karon manog wali na. Sa doon ay persecutor, now preacher. Amo nang tabo niya. Sila niya sa mga Hudiyo, kag sa mga Gentiles. Now, sila niya nga ini sila nga makabati, sila nga mensahe, ano matabo? They should repent, they should turn to God, and do works meet for repentance. Magliso sa Dios, maginulsol sila kag maghikot sa bulaton nga takos ipamatuod nga sila naginulsol. Ang tao naghambal man siya nga hinulsol siya. Pero padayon sala niya. Hindi takos, tawgon nga naghinulsol siya. Now, ang aton lang taong diri, amo ni, no, ang ginahambal niya nga hindi mag-turn away. Hindi ka magliso palayo sa Dios. Kay man, kung ang tao maluwas siya, nagliso na sa Dios. He turned to God. Nagliso ka sa Dios, kag nagpalayo sa mga daan mo nga ginahimo, sa daan mo nga ginasimba, kag sa daan mo nga binuhatan, kay nagliso ka sa Dios mo. So karon kung nagliso ka na sa Dios, hindi ka magtalikod sa Dios, ka magbalik to sa daan mo nga buhat, sa daan mo nga likuton. Amo ni hambal naman sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, si Paul gyapon ang hambal sila niya, kamo mga taga Thessalonica, sila niya, how you turn to God from idols to serve the living and true God. You turn to God. Nagliso kamo. Kung sa aton pa, may ginbayaan sila. Kaya nagliso sila sa Dios. Kagkaroon kaya nagliso sila sa Dios, simbahon na nila ang matuod nga Dios, kaya ang Dios among nagluwas sa ila. Kag hindi na sila magbalik sa paghikot sa mga butang contrary sa nabato nila sa Dios. Sa aton nga Kristohano ng pangabuhi, ang aton nga Christianity will not amount to anything kung balik-balik ta sa daan ta nga pangabuhi. Hindi kita magtubo, hindi mangin aktibo, kag mangin maayo ang aton nga Kristohano ng pangabuhi, subong nga magkanakan sang Dios, kay kung kita hindi magtalikod, hindi magpalayo, rather hindi kita mag-forsake sa aton mga daan nga kabuhi, nga ginapangabuhi sang unang panahon. So, let us get away from our old life nga ginapangabuhi naton and grow as a Christian. Hindi ka magtubo as a Christian kung balik-balik ka sa daan mo nga kabuhi. Amo ni hambal ni Pablo, amo ni hambal sa pulong sa Dios, amo man ginhimo niya sa iyang kabuhi. Straight ahead. Nga nagpadayon siya sa paglagad sa Ginoo. May isa ka bersikulo diri makita sa Acts chapter 3 verse number 26. Acts 3:26. Allow me to read this, Acts chapter 3 verse number 26. Unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, ang sugpo niya, in turning away every one of you from his iniquities. Kung magsaylo ka, magliso ka sa kaginisos, you turn to God, you turn to the Lord Jesus Christ, He is going to turn you away from your iniquities. Meaning,
kung Kristohanon ka na, nabaton mo na si Kristo sa imong tigipuson, you have the Holy Spirit of God living inside of you, then you turn away from your iniquities. Palayo ka na iya sa mga kalautan. Hindi mo na pag-i-enjoy ang kalautan nga ina. You see, this is more of Christianity, not churchianity. Man ang tao, pwede man siya nga makasimba-simba. Pwede man ang tao nga may aras nga church affiliation, church membership. But the question is, do you have Christianity? Si Kristo bala matuod ang sa imong kabuhi. Do you live like a Christian? Can you be numbered with a Christian? Would you be afraid to call yourself as a Christian? Hadlo ka gani siguro magpangamuyo sa public. Hadlo ka gani siguro magpakita nga ikaw gabasa sa Biblia. Pero way ka nahadlok magbalik sa imong sala. Way ka mahadlok magbalik sa imong daan nga kinabuhi. Ang description sa balaang kasulatan sa Kristohanon, okay? So matudtod nga linuwas, matudtod nga ginapuyan sa balaang Espiritu ang kabuhi niya, matudtod nga si Kristo iyang manluluwas. Kung magbalik ka sa imong sala, ang description sang Dios sa imo kaangay sang ido nga nagkaon sa imo kagalingong nga suka. Kaangay ka sang baboy nga gintinuan nga nagbalik, nagpalak-palak sa lamawan. Amo na ang description sang Dios. That's why don't go back to your iniquities if you are saved. Amo nang gusto ni Apostol Pablo i-emphasize diri, amo nang gusto i-emphasize sa balaang kasulatan, kung giluwas kita sang bugay sang Dios, then we must live by grace. Sustained by grace. Hindi kita magpangabuhi batok sa bugay sang Dios. Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Ikadua, don't go back to your former religion. What? Amo ning siling sa kasulatan? Lantawan ninyo ba sa Galatians chapter 9 or chapter 4? Chapter 4 sa Galatians. Explicar na kung sa inyong tatlo diri ka doktrina sa Galacia. Sa Galatians, amo ni ang gintakol diri ni Apostol Pablo ng mga problema sa mga tumuluo. Ang number 1 nga problema diri ang natawag nga Galatianism. Ang ikadua mo tawag nga legalism. Kang ikatatlo mo ang antinomianism. Ano na siya, pastor? Well, basahan ako diri sa Galatians chapter 4. There is a verse number 9. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Verse 10. You observe days, in months, in times, in years. Ay, ang gisawaya diri sa mga Kristohano dito sa Galacia, kasi niya ililawas kamo sa bugay sang Dios. Pagkatapos ini nga nakilala niyo ang Dios, or rather, nga ginkilala kamo sang Dios, nga iyan na kamo kaanakan, nga nagbalik-balik pa kamo. How you turn again? Nga nagbalik-balik pa kamo sa mga maluya, kag pobre, nga mga elemento sining kalibutan. Nga sila niya nga, nagpagapos kamo sini. Yes, ang reliyon na bina. Ang reliyon, may nadisenyo na, nga nasari-sari, nga mga elemento, mga rituales, mga seremoniya, pag-observar sang days. Puno sa mga holidays. Puno sa mga, mga pag-impose nga mo ni Biyernes Santo, Ash Wednesday. May mga days. Di ba? Nga kilanan nga kung ikaw may panata sa iyong mga reliyon, balik ka gito. Ikaw magpaidalom sining mga obserbasyon ngayon of different end days nga nahambalya. Sila niya dre, hindi lamang na, mga months, mga ugsad, mga last quarter, inobserbahan tala sa reliyon na, sa mga tao ngayon na. Ano ba yun na? Mga tigulang nato, hindi siya gusto maligo ka kung, kung pula ang kalendaryo, or may ugsad. Mga times and years.
Kung ano ang mga tinuig, ano ang mga selebrasyon sa kada tuig. Obserbaran mo ini, tisilin sa Diyos, those are weak and beggarly elements. Maluya na, mga pobre na, mga butang, nga ano, ginagapos, ginabandage, ginaesklabo ang Kristohanon. Tulumanon mo. So, ginagapos ka dira siya. Tisilin niya, I am afraid of you, lest I bestowed upon you labor in vain. Wala pulos gali na iya pagpangabudlay sa mga balita sa kaboy ta, ginluwas kita sa Dios, magpaidalom kaliwat sa mga tulumanon. Ano pagid? Ang natawag na doon nga legalism. Ang mga tumulo dito sa Galacia ginsohot sa mga Hudiyo kag sa ibang mga manunudlo man nga sila niya India. Dapat magpadayon kamo sa kasuguan ni Moses. Okay lang na nga magbaton kamo sa grasya sang Dios. Pero dapat magpadayon kamo sa kasuguan ni Moses kay hindi kamo maluwas. Legalism ina. Standards nga tawag na doon. Di mga simbahan na muna yan paborito sa mga natawag to nga Protestant popes. Binyo Katoliko may papa, may protestante man nga mga nagapangulo sa hierarchy, sa mataas nga poder. Gadikta sang inyo pangabuhi. Legalism. Nga paidalom ka sa kasuguan. Tisilin sa blang salatan, if you are justified by the law, then grace has no power over you. Because if you are saved by grace, then it is no more of the law or works of the law. Lain tanan. Hindi mo silingon nga ang napulo ka sugo nga imong lapakon kag imong disobey na. Amo naman na ikatatlo nga doktrina na tawag nga antinomianism. Antinomianism mo silingon, mga tao naman dito, nagapagigbatok naman sila, kay ti sila niya naluwas kita sa bugay, bay ida. Kung makapamangayaw ka na, makapamalaot ka, makapangawat ka, makapatay ka, makapanglahi ka, o hindi kaso kay na luwas ka na sa bugay. That is antinomianism. Yun, nagapagigbatok ka sa pulong sang Diyos, sa kasuguan sang Diyos. Kay ginluwas ka sa bugay, pagusto ka sa sala mo. At yung mga rin ang hambal niya, you do not turn away from your iniquity when you are saved by the grace of God. Nga gitawag ang antinomianism because nomos. Kita mo pulong ang Bible da, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, nomos, kasuguan. The second giving of the law, Deuteronomy. Kadua nga paghatag sa kasuguan kay Moses. Now, kung ikaw nagapagigbato, masiling ka pagusto kagli, di. Kaginluwas kita sa mugay sang Diyos. Mapagusto kita, kay wala magli sang kasuguan nga nagapugong sa aton. Then, isa ina sa mga natwag naton nga pagpakahuya, pag-undermine sa ginhimo sang Diyos sa aton kabuhi. Pero ang point naton diri is, don't go back to your iniquities. Don't go back to your old religion. Kung ang reliyon mo, kaluwasan mo, kintalikdan mo na, then go on. Kay sige ni Jesus, iya mong maluluwas. Hindi pwede nga ako, nagtubo, kag dako ko, haligi kami sa Aglipay Church dito sa among barangay. Nga magpuli ko to, may kapilya, nga mawali ko to. Bisan pa nga i-welcome ko to sa akong mga kaprentihan, wali di oy, mawali ko to. Hindi ko pwede. Why? Kaya mamati sa akon, siyempre, dapat mamati sila sang, sang plain plan of God for salvation. But then again, I am inside sang teritoryo. Bisan nga, nga kilala ka. And then number 3, you don't turn to vain jungling. Di naman makita natin sa 1 Timothy chapter 1, sa mga Kristohanon ini, nga kung ikaw nagliso na sa Diyos, hindi ka magbalik kag magkadtuya sa mga way pulos nga ginadescribe diri jungling. Basahan ko gid para makita ninyo sa chapter 1 verse number 6 kag 7. From which some having swerved
have turned aside unto vain jangling, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Mayara sila niya nga nagahandoman kung tani nga manunudlo, nagresulta ng vain junglers. Hindi ka magkagto sila niya. Kung ikaw niluwas ang Diyos, hindi ka magbalik sa imo kalautan, hindi ka magbalik sa imo former religion, nagdala sa imo sa pagpatalang, hindi ka magbalik, hindi magliso, magtalikod sa Diyos, ka magkadto sa wala pulos nga mga debate, noisy quarreling, idle talk, mga busingon nga jungling. Mahal mo kasabay, mahambal-bal nila nga magahod ganina, shallow river. Nasa magahod na, haton pa manabaw ng suba. Kaya nagahas ang iyang ilig. Pero ang madalom, nga nahibaluan ng tao, malinong. Di kung sa ato pag ikaw ang Kristohanon, ang gamay mga butang na nahibaluan, mayroon na kung parte sa kalawasan, hindi ka mag-intra sa mga binaisay, kag sa mga waipulos, ng mga hinambalanan, kag mag-intra sa mga debate, sa tanay, sa Facebook, sa internet. That is vain jungling. Kaya hindi ka na magtubo. Ang gatubo dira ang imong kaakig, ang imong hurt sa tigibuson because nagalambot ina sa personal nga mga butang. Now, muna, hindi ta magliso magkatuda. And then number 4, sa chapter 4, verse 4 sa 2 Timothy. Magliso ka na sa Diyos. Anong likawan mo, hindi ka magsaylo, ka magliso? Sa verse 4, sa chapter 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Amo ning panahon nga di-describe sa pulong sa Diyos, nga mga tao hindi na sila mag-endure sound doctrine, but after their own lust, they heap to themselves teachers having itching ears. Kaya sila niya liso sila palayaw. Ang ilang kamatuoran, ang ilang mga talinga sa kamatuoran. You do not turn away from the truth. Hindi ka magtalikod sa kamatuoran. Ang kamatuoran, ara na sa imong tubangan, gitaligdan mo ini, ang imong ipamatian, ang mga paulog-ulog, ang mga butang, mga pagtudlo, ang mga butang, fables. Mga fables. Mga istorya, mga myths, mga istorya bala nga kung pamatian mo, dumatuod man tungod sa eksperyensya sang tao. But actually, hindi suportado sang kamatuoran. And then, isa pagid diri sa Proverbs chapter 1, verse number 23. Pagkatapos nga kita giluwas ang Dios, magpabilin sa Ginoo kag hindi kadto balik sa imong kalautan, sa imong daang reliyon, kag magliso sa atubang sa mga waipulos ng mga istorya, magdebate, kag hindi magliso, kag nano pag ito hambal yan? Nga magpalayo sa kamatuoran, and then do not turn from reproof. Hindi magpalagyo sa mga pagsabdong sang Diyos. Tingin kayo isa, pagsabdong, abin na mabudlay. Kuman masakit pamatian. Kaya ko kayo isa, ang pagsabdong sang ginikanan sa kabataan niya, dala ang pagpangakig, dala ang pagtumboy, dala ang pagpakamalaot. Siyempre, sino nga tao ang magpamati ng sabdong? Tinahama yun diri sa Proverbs chapter 1, verse number 23. Proverbs 1:23. Then shall they call upon me and will not answer. Verse 23. Kababaw. Turn you at my reproof. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit upon you or unto you, and I will make known my words unto you. So, ang mga pag-reproof, ang mga pagsabdong gali sa Ginoo sa itong kabuhi, bisan matuon, hindi niya mahapos batunon, apang batunon naton. Because the Lord chastened you. Ginadisiplina kita sa Ginoo,
Kag ang tao nga disiplina sa Ginoo, ginihigugma niya na. Kung wala mo ginihigugma, isa ka bata, pabayaan mo lang na sa. Hindi mo pag-i-cross ang iyang dalan, hindi mo pag-ibalabagan ang iyang mga desisyon, kag manahimo, ang kabuangan, nga ikaw, tigulang, kabalosan sina. Ang resulta, hindi mayo. And if you don't do that, meaning wala mo ginigugma ang bata mo. Hindi, ginigugma ko na, hindi ko gusto mag-ibi siya, hindi ko gusto magbisyo siya, hindi ko gusto magsunggod siya. That is wrong. Kung mo nang rason naton, ang Diyos, pabayaan niya ta. But because God loves us so much, that's why ginabalabagan niya ang aton nga mga pangabuhi, ang aton mga desisyon, ang aton nga mga ginahikot sa atong gabuhi in order nga madulong kita sa pagkamatarong kag pagkabalaan. Whom the Lord loveth, He chasteneth. And then the last, sa 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, sa verse 15. This is, sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, and was not ashamed of my chain. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me. Tigahamba diri siya sa verse 15, sila niya ang mga Kristohanon sa Asia Minor. Damo-damo ang mga simbahan, katuan ni Apostol Paul, nagresulta sang napriso na siya sa Roma, they turned away from him. Nahuya sila. Nahuya sila mag-associate sa iya, kaya evangelist, ang missionary nga nag-establisar sa ila, sa Ginoo, nabiriso, nabilanggo. Titungod sila niya, many of them in Asia turn away from me, of whom are Pygilius and Hermogenes. Tikaluyan sila sa Ginoo. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus. Si Onesiphorus, iya sa amon sila niya, nagpabiling gyapon nga naga-refresh, nagapabugnaw, naga-encourage sa akon. Bisan ara siya sa bilangguan in the Roman dungeon in Rome. Tiyambal niyo diri, tani hindi man niyo pagtalikdan ang mga lagad sang Diyos. You can turn your back away from your preacher. Kung ibalaan ninyo, yung preacher does not live for God. Kung wala siya nagapangabuhi sa kabubuton sa Diyos, sa kadayawan sa Diyos, pwede mo na talikdan. Because you want to follow Christ, then you follow Christ. But the Apostle Paul said, you follow me as I follow Christ. As I follow Christ. So, nga nagasunod ko Kristo. Di ko mag-untat siya sa pagsunod kay Kristo, pwede mo niya pasundon. That's why sila niya dili, nagpadayon siya na priso siya tungol kay Kristo Jesus, kag may balita ni Kristo, karon nagtalikod sila sa iya. Wala sila nagsapak sa iya. Wala sila nag-support sa iya. May mga few individuals kapadala sa ilang mga bulig kag mga ginahatag sa iya kaman na sa prisuhan siya mo. Nga dito sa prisuhan siya, nagpadayon gyapon siya sa pagwali sang pulong sa Dios bisan sa mga sundalo nga nagapos upod sa iya. And so ang pulong sa Dios naglapta kag naglambot in Caesar's palace hasta sa palasyo. Sino nagdala? Ang mga na-convert sa mga balita pagi sa baba niya nga naghigot, nakadinahan sa iya. Testin niya iban iyang mga kasamanon wala mahuya sang kadina nga nagaangot sa kontiil bisan sini padayon sila nga nagasunod sa akon. So mga biyan mo ni aton nga pagmamalandong karon nga adlaw, no? Mga kauturan nga kung ikaw nagliso na sa Dios. Amo na ni. Hindi ka na magliso balik sa imong kalautan. Hindi ka na magbalik sa imong former religion. Hindi ka na magbalik sa makadto sa mga vain jungling. Hindi ka magpalayo sa kamatuoran. Hindi ka magtalikod sa mga reproofs ng Diyos. Kag hindi ka magtalikod sa mga alagad o kung sa imong preacher nga naghigugma sa imo, nga nagpangamuyo sa imo, nga nagdala sa imo sa tiilan sang Diyos. Because the last person you want to talk to, ang imong preacher, ang katapusan na sa imong kabuhi. So, meaning, don't quit. Hindi ta mag-untat. Kaya kung mag-untat kita, ini mga butang is going to kill us. Patay ang atong Kristohanong pangabuhi if we turn back sa sining mga butang. Mga mga kita Ginoo, salamat gid sa imong
kapag higugmang walay katapusan. Kabay nga sa among Ginoo nga pagpadayon naman sa among pangabuhi. Magpadayon ka man Ginoo nga magsustinto sa among sa mga bugay, sa imong kaluoy, sa imong proteksyon, kag sa imong Ginoo nga pag-amlig, kag paggamit sa amon sa imong kahimayaan. Ginatugyan, ginampun amo ini sa ngalan ni Hesus. Amen.